Pangyarihan sa lahat, maraming salamat po, Ama, sa umagang ito. Purihin ka, O Diyos, ikaw ang Diyos na siyang pumupuspos sa iyong mga lingkod ng banal na kaganungan. Ikaw ang Diyos na marunong sa lahat. Ikaw si Yahweh, ang Diyos ng lahat ng tao. Walang anumang bagay na mahirap sa iyo. Sa oras ito, Panginoon, dalangin ko, Ama, na ako'y pakalinisin mo sa lahat ng aking kaburihan, sa lahat ng aking mga kasalanan, sa isip, sa salita, sa aking mga gawa. Maging ang puso ko, Panginoon, pakalinisin sa oras na ito, Ama. Alisin ang anumang pangit, basura na naririto sa oras na ito, Panginoon. Amang Diyos, salamat sa pribilehiyo na ang iyong lingkod ay nakatatayo sa biyaya, sa iyong pagsama, sa iyong paggabay. Sa oras na ito, minsan padalangin ko na ako iyong samahan. Itago ako sa banal mong likuran at sa lahat, Panginoon, ng katagumpayan, ikaw lamang ang siyang maitaas, ikaw lamang ang siyang mapapulihan. Sa pangalan po ng Panginoong Kristo, Amen. Amen. Makakaupo na po ang lahat. Amen. And baka pwede makakuhaan ng Panginoon. Ayun. Makibuklat po kayo sa aklat ng Juan. Kaya umayos ka. Chapter 13, beginning verse 1 hanggang 17. John chapter 13, amen. Thank you, Beth. Ayun, nandiyan na po ba yung lahat? Amen? Ayun? Amen. Ayun. Hinugasan ni Jesus ang mga paa ng mga alagad. Amen. Huwag natin, hayaan natin ang bata kung siya may sumigaw, maglalo. Amen. Tayo mag-focus. Amen. Hallelujah. Hinugasan ni Jesus ang mga paa ng mga alagad. Bago magpista ng Pasko, alam na ni Jesus na dumating na ang oras ng kanyang pagpanaw sa sanlibutan ito patungo sa Ama. Amen. Yamang minamahal niya ang sariling kanya na nasa sanlibutan, sila ay kanyang minahal hanggang sa katapusan. Amen. Nang oras ng hapunan, inilagay na ng dyablo sa puso ni Judas Iscariote na anak ni Simon na ipagkanulo siya. Alam ni Jesus na ibinigay na ng Ama ang lahat ng mga bagay sa kanyang mga kamay at siya'y nanggaling sa Diyos at patungo sa Diyos. Kaya tumindig siya at pagkatapos maghapunan, itinabi niya, amen, hallelujah. Amen. Sana ako, amen. Kaya tumindig siya pagkatapos maghapunan, itinabi ang kanyang damit at siya'y kumuha ng isang tuwalya at ibinigay sa kanyang sarili. Amen. Na-imagine niyo ba kung ano itsura ng Panginoong Jesus? Amen. Pagkatapos ay nagsalin siya ng tubig sa planggana at nagsimulang hugasan ang mga paa ng mga alagad. At pagkatapos ay pinunasan ng tuwalya na nakabigti sa kanya. Lumapit siya kay Simon Pedro na nagtanong sa kanya, Panginoon, hugasan mo ba ang aking mga paa? Sumagot si Jesus sa kanya, ang ginagawa ko'y hindi mo pa nauunawaan ngayon, ngunit malalaman mo pagkatapos ng mga ito. Sinabi sa kanya ni Pedro, hindi mo hugasan ang aking mga paa kailanman. Sinagot siya ni Jesus, kung hindi kita huhugasan, ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. Sinabi sa verse 9, sinabi sa kanya ni Simon Pedro, Panginoon, hindi ang aking mga paa lamang, kundi pati ang aking mga kamay at ang aking ulo. Verse 10, sinabi sa kanya ni Jesus, ang napaliguan na ay hindi na kailangang hugasan, maliban ang kanyang mga paa, sapagkat malinis ng lubos, kayo'y malilinis na, ngunit hindi ang lahat. Verse 11, sapagkat nalalaman niya kung sino ang magkakanulo sa kanya, kaya't sinabi niya, hindi lahat sa inyo ay malilinis. Kaya nang mahugasan niya ang kanilang mga paa at makuha ang kanyang mga damit at muling maupo ay sinabi niya sa kanila, nalalaman ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? 13, tinatawag ninyo akong guro at Panginoon at tama kayo, sapagkat ako nga. Kung ako nga na Panginoon at guro, ninyo ay naghugas ng inyong mga paa. Kayo man ay dapat din maghugas ng mga paa ng isa't isa. 15, sapagkat kayo binigyan ko ng halimbawa
upang gawin din ninyo ayon sa ginawa ko sa inyo. Katotohanang sinasabi ko sa inyo, ang alipin ay hindi higit na dakila kaysa kanyang Panginoon, o ang sinugo ay higit na dakila kaysa nagsugo sa kanya. 17, kung nalalaman ninyo ang mga bagay nito, mapapalad kayo kung inyong gagawin. Amen. Purihin ang salita ng Diyos. Amen. Title po ng mensahe ng Panginoon, Following Christ Example. Following Christ Example. Amen. Pagsunod sa mga halimbawa ni Kristo. Amen. So sa paghuhugas ng Panginoon sa mga paa ng kanyang mga sa mga paa ng kanyang mga disipulo, ang Panginoon ay nagbigay ng halimbawa kung paano tayo mamumuhay nang hindi katulad ng pamumuhay ng makamundo. Amen. Hinahayag ng Panginoon na bilang mga tagasunod niya, bilang mga mananampalataya ni Kristo, amen, ang buhay natin ay hindi na dapat katulad ng buhay ng mga tao sa sanlibutan. Amen. Sino ba yung mga tao sa sanlibutan? Sila yung namumuhay na tila walang Diyos. Na sinasabi nila na anak din ako ng Diyos, pero hindi nila talaga kilala ang Diyos. Amen. Sa John 13, 1-17, ay nagpapaalala sa ating mga Kristiyano ang Panginoon. Ipinapaalala niya na ang ating buhay bilang Kristiyano ay tinatakan. Amen ang tinatakan ang pagsuko. Surrendering to our God. Surrendering to ministry. Amen. Tinatakan ang pagsuko, paglilingkod, at pagsasakripisyo. Amen. So nagbigay ang Panginoon. Amen. Doon sa verse 1, sabi niya, alam niya na maiiwan niya ang kanyang mga mahal. Amen. Medyo na nakaka-touch. Amen. Kaya, sa bigat ng kalooban ng Panginoon, wala siyang pwedeng gawin kundi ang ipadama. Amen. Sa kanyang mga alagad yung pagmamahal. Amen. Nagpakita ng ehemplo ang Panginoon. Amen. Yung sa verse 1, amen. Yamang minamahal niya ang sariling kanya na nasa sanlibutan, which is ang tinutukoy ay ang kanyang mga alagad. Amen. Minahal niya hanggang sa katapusan. Amen. Kaya doon na tayo sa pointers. Amen. Hindi na tayo pakatatagal. Amen. So yung pointers number 1. Amen. Ano ba yung mga dahilan at halimbawa na ipinapakita ng paghuhugas ng Panginoon sa mga paa ng kanyang mga alagad. Amen. Points number 1, amen. Jesus wants us to experience His love. Amen. Kaya nga sabi nung sa verse 1, amen, bago magpista ng Pasko, alam na ni Jesus na dumating na ang oras ng kanyang pagpanaw sa sanlibutan ito. Patungo sa Ama. Yamang minamahal niya ang sariling kanya na nasa sanlibutan, sila ay kanyang minahal hanggang katapusan. Amen. Kaya ginawa niya, hinugasan yung mga paa ng kanyang mga alagad. Amen. Amen. Hallelujah. Kasi Jesus wants us to experience His love. Nais ng Panginoon na ipadama or maranasan natin. Amen. Actually. Amen. Yung pagmamahal niya para sa atin. Nung panahon na yon, pagmamahal niya para sa kanyang mga alagad. Amen. Ang sabi ng Juan 13, 12 hanggang 13, kaya nang mahugasan niya ang kanilang mga paa at makuha ang kanyang mga damit, at muling maupo ay sinabi niya sa kanila, nalalaman ba ninyo kung ano ang ginawa ko sa inyo? Tinatawag ninyo akong guro at Panginoon, at tama kayo sapagkat ako nga. Amen. So sabi ng Panginoon, alam ba ninyo ang ibig sabihin? Bakit ko hinugasan ang inyong mga paa? So ang ibig sabihin noon, mahal na mahal niya ang kanyang mga alagad. Nais niyang ipadama, amen, ang pagmamahal sa pamamagitan ng paglilingkod.
na bagamat siya'y Diyos na totoo, amen, ipinagaman niya, amen, na bilang Diyos, siya ay lingkod, amen. At sabi niya, itinatawag ninyo akong guro at Panginoon, at tama kayo, sapagkat ako nga. Ang ibig niya sabihin, ako'y guro ninyo at Panginoon ninyo. At ako yung gurong yon na nagtuturo sa inyo at nagmamahal sa inyo. Amen. John 13:34 hanggang 35. Amen. Hallelujah. 34 hanggang 35. Amen. Amen. Isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Kung paano minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamamagitan nito ay makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad. Kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. So, ipinaramdam ng Panginoon, nais ng Panginoon na maramdaman, maranasan ng kanyang mga alagad, maupo ka. Amen. Hallelujah. Amen. Nais ng Panginoon na ipadama, maranasan ng mga alagad, maranasan natin yung pagmamahal niya. At yun ay pagpapakita ng halimbawa na dapat nating sundan. Amen. Kaya ang sabi niya sa John 13:34 hanggang 35, isang bagong utos ang sa inyo'y ibinibigay ko, na kayo'y magmahalan sa isa't isa. Sabi niya, kung paanong minahal ko kayo, magmahalan din kayo sa isa't isa. Sa pamamagitan nito'y makikilala ng lahat ng mga tao na kayo ay aking mga alagad, kung kayo'y may pag-ibig sa isa't isa. Amen. So sa isang iglesia, dapat makita na ang mga magkakapatid, amen, ay nagmamahalan sa isa't isa. Amen. May malinis na pagmamahal sa isa't isa. Amen. Na hindi lang sa harapan ipinadadama, kundi maging kapag nakatalikod na ang kapatid, mahal pa rin niya. At isa sa palatandaan na mahal natin ang totoo ang ating kapatid, kaya natin siyang depensahan kapag may nagsasalita ng masama laban sa kanyang likuran. Amen. Pero kung ang ating ginagawa ay inaayunan pa natin, ay oo nga, ganyan nga yan si Pastora, nagtitiis lang ako dyan eh. Tunay ka ba, kapatid? May pag-ibig ka ba sa kapatid mo o sa pastor mo? Amen? Ang tunay na pag-ibig na ipapadama at ipapahayag ng totoo, higit kapag nakatalikod yung minamahal mo. Depensahan mo yan. Amen. Ipagtanggol mo yan. Amen. Kung si Digo nga eh. Amen. Asan siya ngayon? Asan ngayon? Saan siya dinala? Sa Netherlands. Sa lugar ni Peter. Neverland naman yun. Neverland. Amen. Amen. Hallelujah. Ang amplifier ata, natin. So yun. Kung ang isang Rodrigo Duterte, amen. Hello. Kung ang isang Rodrigo Duterte na pangkaraniwang tao na katulad natin, dinidepensahan ng marami, how much more ang kapatid mo sa pananampalataya? Depensahan mo yan. Kasama mo yan lagi eh. Amen? Beshi-beshi mo eh. Pero pag nakatalikod, hindi mo may pagtanggol. Nakiki-oo nga ikaw. Amen. Ayun, Pastor, kapag nakatalikod at pinag-uusapan, amen, ay sabi nga ni Pastor Ramil, pinag-uusapan nila ang pastor nila, ay oo nga. Kaya nung magtagal, nagsuwagan sila. Sino ba yung nagsasabi na oo nga? Mga bakat kalabaw ba? Amen. So, Jesus wants us to experience His love. Amen. Kaya hinugasan niya ang paa ng kanyang mga alagad. At nais niya, amen, na ganun din ang gawin ng bawat isa sa kanila. Hugasan. Amen. Spiritually, magpaalalahanan. Amen. Sa spiritual, magpaalalahanan. Kapag alam mong namamali ang kapatid mo, paalalahanan mo. Speak the truth and love. Amen. Sa diwa ng pag-ibig, pagsabihan mo yan. Amen. Face to face, hindi behind her back. Dahil sabi nga,
Hindi malalaman ng isang tao ang kanyang kamalian kung sa ibang tao mo ito sasabihin. Since siya yung may mali, sa kanya ka magsabi. Hugasan ko yung mga paa niya. Amen. Upang maging ganap siyang malinis. Amen? So yun, point number 1, Jesus wants us to experience His love. Amen. Nais niyang maramdaman natin, maranasan natin ang pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng aktwal na paglilingkod sa paghuhugas ng mga paa. Point number 2, Jesus sets an example for us to follow. Amen. Anong title ng Following Christ? Example. Jesus sets an example for us to follow. Dinigyan tayo ng Panginoon ng halimbawa para ito ang ating sundan. Amen. John 13:14 hanggang 15. John 13:14 hanggang 15. Kung ako na Panginoon at Guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo man ay dapat ding maghugas ng mga paa ng isa't isa. Sapagkat kayo binigyan ko ng halimbawa upang gawin din ninyo iyon ayon sa ginawa ko sa inyo. Amen. Kung tunay na ating Panginoon at Guro ang Panginoong Hesukristo, susundan natin ang kanyang ginawa. Nagpakita ng pagmamahal, naglingkod at hindi hinangad na siya ang paglingkuran. Amen. Naging alipin siya hanggang sa kamatayan. Nagtiis ng pag-alipusta hanggang sa kamatayan. Hanggang sa kamatayan sa krus, naglilingkod ang Panginoon sa mga tao na nilikha lamang niya. Amen. Ang pinakamabigat, amen, yung kanyang kamatayan sa krus ng Kalbaryo bilang pagpapakita ng paglilingkod sa sanlibutan. Ang sanlibutan na nilikha lamang niya, ngunit siyang nagpahirap at dumusta sa kanya. Siyang nanakit, sumampal, sumuntok, naglagay ng koronang tinik. Amen. Sabihin nyo nga, amen. Dahil sa dugo mo, Jesus, ako'y lumaya mula sa kamatayan. Ngayon, ako'y may buhay na walang hanggan sa piling mo. Amen. Ayon. Hanggang sa huli, amen, nagpakita ang Panginoong Jesus ng ehemplo. Amen. Kung ano ang dapat nating sundan. Maglingkod, magsakripisyo, isuko ang buhay. Amen. Isuko ang buhay sa Diyos, magpasakop sa Diyos. Amen. Yun ang ginawa ni Kristo. Amen. Bilang tao ang Panginoong Jesus, nagkaroon ng kahinaan. Nagkaroon ng konting takot sa puso niya. Kaya nung nanalangin siya sa Getsemani, ang sabi niya, Ama, Ama, kung maari alisin mo sa akin ang sarong ito ng paghihirap, ngunit hindi ang kalooban ko ang masunod, kung hindi ang kalooban mo. Amen. At siya'y nagpasakop. Amen. Isinuko niya ng buong buo ang kanyang pagiging tao sa Diyos Ama. Sinunod niya ang gusto ng Diyos Ama, nagpasakop siya sa kabila ng takot na nararamdaman ng Panginoon. Amen. Hanggang sa kahuli-hulihan, nagpakita siya ng ehemplo. Amen. Kababaang loob, pagsasakripisyo, paglilingkod, pagsusuko ng buhay. Nung siya'y nasa krus, amen, anong ehemplo ang ipinakita niya nung ang sabihin niya? Ama, patawarin mo sila sapagkat hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Pagpapakita ng humility and humbleness. Amen. Mga ehemplo na ipinakita ng Panginoon na nais niya na ating sundan, nais niya na ating gawin. Amen. Jesus sets an example for us to follow. Sabi, kung ako nga na Panginoon at Guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo man ay dapat ding maghugas ng mga paa ng isa't isa. Dahil ang katotohanan, walang alagad na nakahihigit sa kanyang Panginoon. Walang estudyante na nakahihigit sa kanyang guro. Walang disipulo na makahihigit sa kanyang pastor. Maaring maging kapantay, maging katulad, pero hindi maaring humigit. Amen. Madalas kong sabihin yan. Kaya mga anak, amen, uulitin ko,
anuman ang parating ninyo sa buhay. Amen. Huwag niyong kalilimutan, mahigpitan man ninyo ako. Amen. Si David maging bishop man balang araw. Si Jaira, sina Jenny Lynn, sina Christine, amen, sina Kendra. Maging tawagin man kayong bishop. Huwag ninyong iisipin na higit na ako kay Pastor Josie. Bishop akong tinatawag. Pastor lang siya. Amen? Huwag, amen. Ang sabi ng Biblia, walang disipulo na nakahihigit sa kanyang Panginoon. Walang estudyante na makahihigit sa kanyang guro. Yung mga teacher ninyo sa akademya, high school lahat kayo? Amen? Kahit dumating ang panahon na maging abogado, doktor kayo, hindi ibig sabihin na kahigit kayo sa kanila. Dahil ang karunungan na daladala ninyo, amen, nang mag-aral kayo ng abogasya, nang mag-aral kayo ng pagkadoktor, yan ay mula sa mga guro ninyo. Mula kinder, elementary, high school, college, kaya hindi kayo nakahihigit kahit kailan. Hindi maaaring higitan ng estudyante ang kanyang guro kahit kailan. Kaya kung ano ang ginawa sa inyo ng inyong mga guro, pagtsatsaga, pagtuturo, yon ang gawin ninyo sa mga susunod sa inyo. Katulad ng ginawa ng Panginoon na nagbigay ng example sa atin sa mga alagad upang siyang sundan. At ang sabi nga, kung ako na Panginoon at Guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo man ay dapat yung maghugas ng mga paa sa isa't isa. Ibig niya sabihin, ako nga Guro ninyo ako, Panginoon ako, Diyos na nagkatawang tao, nagpakababa, nagpakumbaba ako. Dapat ganun din kayo. Amen. Palakpakan nga po natin ang Panginoon. Amen. Points number 3. Mingaw. Amen. Hallelujah. Hello. Nawala na naman. Amen. Hallelujah. Amen. Jesus' washing of the disciples' feet should remind us that we are fully washed, cleansed when we trust in Christ. Amen. Jesus' washing of disciples' feet should remind us that we are fully washed, cleansed when we trust in Christ. Amen. Ang paghuhugas, amen. Sulat na lang sa taga. Ang paghuhugas ng Panginoon ng mga paa ng disipulo ay pagpapaalala sa atin na tayo'y malinis na. Nilinis na tayo nang tayo'y magtiwala sa Panginoon. Amen. Nilinis na tayo nang tayo'y magtiwala sa Panginoon. Amen. Hallelujah. John 13:8. Amen. Hallelujah, Jesus. Amen. John 13. Amen. Hallelujah. Sinabi sa kanya ni Pedro, hindi mo hugasan ang aking mga paa kailanman. Sinagot siya ni Jesus, kung hindi kita huhugasan, ay hindi ka magkakaroon ng bahagi sa akin. Amen. Maliban na si Pedro ay hugasan ng Panginoon, amen, para siya'y maging malinis, wala siyang magiging koneksyon kay Jesus Christ. Idinidiin ang kahalagahan ng kalinisan espiritual at ng kapakumbabaan. Amen. Kailangan tayong magpalinis. Amen. Kailangan tayong magpalinis kay Kristo. Amen. Kaya ang sabi niya kay Peter, amen, kung hindi ka magpapahugas sa akin yung mga paa, wala kang magiging bahagi sa akin. Amen. At ang mahugasan yung mga paa ng alagad, ang sabi ng Panginoon, malinis na kayong lahat, maliban sa isa. Amen. Kailangan lahat sa atin mahuhugasan. Kaya nga ang sabi ko, si Tita Eden, ibabaptize ko ulit sa water. Kasi nakita ko siya ng bautismo sa tubig, hindi nabasa yung bungbunan. Dapat every part of our body nahuhugasan yan. Amen. At ang mga alagad, nahugasan na yung katawan. Yung mga paa kailangang linisan. Amen. Dapat walang matitirang marumi. Ang ibig sabihin is, sa espiritu
spiritual na katotohanan, dapat walang hidden sin. Wala dapat tayong itinatagong kasalanan. Kaya sabi nga ng Panginoon, malinis na kayong lahat, maliban sa isa. At si Judas yun. Bakit? Dahil si Judas ay may itinatagong lihim na kasamaan. Siya ay nakipagkasundo. Amen. Sa mga galit sa Panginoon. Nakipagkasundo, nagpabayad ng salapi para ipagkanulo si Jesucristo. Kaya sabi ng Panginoon, malinis na kayong lahat, maliban sa isa. At yun ay si Judas. Amen? Tatandaan natin, isa sa kahulugan ng paghugas ng paa. Ang ibig sabihin, tayo'y nagpapalinis ng pusa sa Panginoong Jesucristo. May bahagi tayo kay Kristo. Amen. Points number 4. Amen. Ayun. Mabilis tayo ah. Amen. Hallelujah. Washing one another's feet means, amen, tandaan nyo to, amen? Washing one another's feet means serving one another, helping one another, bearing one another, forgiving one another. Amen. John 13:14, kung ako nga na Panginoon at Guro ay naghugas ng inyong mga paa, kayo man ay dapat ding maghugas ng mga paa ng isa't isa. John 13:14 and amen, Galatians 6:2. Amen. Pakibasa mo nga, Pastor Raquel. Teka, hindi ko yata. Amen. Ako na lang. Galatians 6:2, dalhin ninyo ang mga pasanin ng isa't isa at sa gayon ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Amen. So ang ibig sabihin, washing one another's feet means serving one another, helping one another, bearing with one another, forgiving one another. So ang ibig sabihin ng paghuhugas ng paa, amen, ng ating kapwa, disipulo, amen, paglilingkod sa bawat isa, pagtulong sa bawat isa, pagdadala ng pasanin ng bawat isa, pagpapatawad sa isa't isa. Amen. At sabi ng Galatians 6:2, amen, dalhin ninyo ang mga pasanin ng isa't isa at sa gayon ay matutupad ninyo ang kautusan ni Kristo. Amen. Paglilingkod sa isa't isa. Amen. Hallelujah. Amen. Amen. And pakitake note nyo, Colossians chapter 3 verse 13. Kasama yan sa points number 4. Amen. Oo, 3:13 ng Colossians. Amen. Ayun, ang bilis. Anong oras na? 10:30. Amen. Nandito tayo sa conclusion. Amen. Amen. Mabilis. Amen. Hallelujah. Magmimerienda pa lang pala tayo. Amen. Hindi pa pananghalian eh. Amen. Conclusion. Doon na tayo sa conclusion. Amen. Conclusion. Amen. Una, sa conclusion, we are called to serve, not to be served. Amen. We are called to serve, not to be served. Tayo bilang mga Kristiyano ay tinawag para maglingkod at hindi para paglingkuran. Amen. Nakakalungkot lang, no? May mga pastor na ang tingin sa kanilang sarili ay napakataas. Amen. Kailangan alayan lagi, paglingkuhan lagi ng miyembro. Amen. Hallelujah. Karapatan naman yon ng mga pastor. Pag tinignan natin ang Galatians chapter 6 verse 6, amen, makikita natin ang sabi dito, ang tinuturuan ng salita ng Diyos ay dapat magbahagi sa nagtuturo ng lahat ng mga bagay na mabuti. So ang ibig sabihin, Galatians 6:6, amen, karapatan ng isang mangangaral o ng isang pastor. Amen.
ang tumanggap ng mga pagpapala na bahagi ng mga pagpapalang tinatamasa ng kanyang mga tinuturuan. Pero hindi ibig sabihin na kaming mga pastor o tayong mga Kristiyano ay laging magmamataas na feeling bossy. Palagi, amen. Na even your brief, even your panties, palalabhan mo sa member mo. Amen. Hindi na yata nakakatuwa yun. We are called to serve, not to be served. Amen. Tinawag tayo para maglingkod at hindi paglingkuran. At ang isa sa pinakamahalagang bahagi ng paglilingkod naming mga pastor ay ang ibahagi at ibaba sa inyo ng maayos at tama ang mensahe at salita ng Panginoon. Hindi para ito pinipitin para sa amin ikakapakinabang. Amen. Kung hindi dapat ibahagi namin ang salita ng Diyos para sa kapakinabangan, para matuto ang nakakarinig. Amen. We are called to serve, not to be served. Yun ang isa sa ehemplong ipinakita ng Panginoon sa kanyang mga alagad. Tinawag kayo para maglingkod at hindi para paglingkuran. Huwag ninyong gayahin ang may mga mahahabang damit na inuubos ang salapi ng mga babaeng balo para sa paulit-ulit na pananalangin. May idea ba kayo kung sino yon? Amen? Paulit-ulit tapos hihingi ng bayad. Magkano po, Father, and Church? Ay, 1.5. 1.5 para sa misa. Amen. Eh, pag wala kang 1.5, hindi para pupunta ng langit yung kaluluwa ng mahal mo sa buhay. Amen. We are called to serve, not to be served. Tanggapin ang ibinibigay kung binibigyan ka. Pero wag mong gawing mabigat ang buhay ng miyembro mo dahil pinipilit mo sila na paglingkuran ka sa pamamagitan ng ibibigay na salapi. Napanood nyo ba yung isang pastor na grabe talaga magsalita? Amen. Baptist daw yun. Amen. Ikaw, Joshua, umakit ka na ba sa taas? Ikaw na magnanakaw ka. Nakita mo na ba yung ginagawa ko doon? Ikaw isa ka sa maglalaro doon. Mula ngayon, hindi ako tatanggap ng 20 pesos. Napanood niya? Yes, ang grabe, nakakahiya. Baka akala nila kasama namin to. Amen. Hallelujah. Amen. Sa inyo dito, sa loob ng 2 taon, amen, natumakbo ang church na ito, ng Almighty House of God Church. Kailan ako humingi sa inyo? Birthday ko man, pastor's month man, kailan ko kayo pinwersa? Na, oy, maglagay kayo dito ha, pinakamababang 100 para sa akin. Amen. Huwag kayo mga magnanakaw, papatayin kayo ng Diyos. Ganyan ang salita niya. Ang Diyos pinapatay ang magnanakaw. Amen. We are under by grace. Amen. Nasa ilalim tayo ng biyaya. Hindi para maging masama. Amen. We are called to serve, not to be served. Amen. Dapat ang isang lingkod ng Diyos maging biyaya at pagpapala. Amen. Hindi daluyan ng sumpa at kabigatan. Huwag mong pilitin ang member mo. Amen. Wala nga akong maibili ng bigas eh. Ikaw ha, titignan ko yung mga sobre nyo ha. Pag may 20 pesos niyan, hindi ko tatanggapin ha. Hindi na pwedeng umaten dito. Sabi niya gano'n. Hindi na pwedeng umaten sa church na ito. Ang hindi nagkakait sinoperi. Ang kaluluwa ng tao, pastor, amen, ay napakahalaga sa paningin ng Panginoon. Kaluluwa. Kaya sabi ng Panginoon, habag ang nais ko, hindi ang inyong mga handog. Maging mahabagin kayo. Saan? Sa kaluluwa. Gusto niyang maligtas kaya nagsisimba eh. Gusto niyang lumalim sa pananampalataya. Eh sa walang trabaho, hindi mo tatanggapin sa church kasi walang pangtay sinopering. Amen? We are called to serve, not to be served. Amen? Ako akong maaari, sabi ko, Panginoon, wala akong pwedeng ibigay sa kawat mo kung hindi ang ipanalangin ko sila. Kung may salapi lang ako, siguro tutuganan ko ang kanilang mga pangangailangang pananalapi. Amen? So we are called to serve, not to be served. Lagi nating tatandaan yan, amen. Amen. Hallelujah. Amen. Maging sa pagdating ng panahon na kayo dito'y mga pastor at pastora na, lagi ninyong tatandaan, we are called to serve, not to be served. Lagi niyong sasabihin sa sarili ninyo, tinawag ako ng Diyos para maglingkod at hindi para
Amen. Napakapangit sa isang pastor na kapag tumayo, kaya nga may tinawag na siya para humangon sa tithes and offering. Lagi na ang mensahe niya nag-umpisa sa pag-ibig, nauwi sa pag-iikapo. Amen? Huwag kayong mandaraya. Alam ng Diyos na mandaraya kayo. Kaya hindi umuunlad ang buhay mo. Amen? Ang pangit pakinggan. Amen? Ipag-pray mo yung member mo para umasenso yung buhay. Hindi yung sasabihin mo na kaya hindi mo maasenso, hindi nagta-tithes and offering. Amen? Ang mga regalo ng mga pastor, propeta, guro, ibanghilista, ano pa? Amen? Apostol, tinanggap niya ng walang bayad. Amen? Tinanggap ng walang bayad. May mga Bible school na ngayon, libre na eh. Amen? So huwag mong ipilit na bayaran ka. Amen? So we are called to serve, not to be served. According to Marcos chapter 10, verse 44 hanggang 45, Marcos 10, 44 hanggang 45, sa conclusion, amen? Marcos 10:44 hanggang 45. Then, 44, pakiguide nga po si Camille, amen? Hindi niya makita, amen? Ayun natin. Marcos 10:44 hanggang 45. At ang sino mang nais na maging una, ay kailangang maging alipin ng lahat. Sapagkat maging anak ng tao, ay hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. Marcos 10:44 hanggang 45. Amen. Sabi, ang sino mang nais na maging una, ay kailangang maging alipin ng lahat. Amen. Nakakatawa minsan no? Naturing ang pastor nangunguna sa pakikipag-agawan sa pagkain. Amen? Nangunguna. Imbes na tingnan dapat ganito ang pastor tatanungin niya ang kawan kung nakakain na ba lahat. Pastor, dapat ganun ka. Hallelujah. Ang isang pastor, kapag mayroon siyang pagtitipon sa iglesia, dapat, bago siya kumain, tanawin niya, kumakain ba lahat ng tupa ng Panginoon? Amen? Tagapag-alaga ka nga ng tupa Amen? Tinatanaw niya dapat, nakakakain ba lahat? So kapag wala, anak, ba't wala kang pagkain? Kuha ka doon, kain ka na. Pag sinabi niya, pastor, sa'yo na lang, hindi, kainin mo na yun. Dapat ganon. Amen? Ang nagnanais maging una ay kailangang maging alipin ng lahat. Naturingan kang pastor, associate pastor, nangunguna-nguna ka, nagugutom yung kawan mo, tagal-tagal mong mag-preach. Amen? Gutom na, launa na nangangaral ka pa, merienda na ng magtanghali, uunahan mo pa sa pila. Maging huli ka. Pakita mo you are called to be served. Amen? Hindi yung sarap ka sa pagkain na yung iba pala, hindi na umuwi na nga lang tayo, hindi na ako babalik sa church na ito, nagutom lang tayo. Amen? Ang sabi ni sister, may handaan dito. Yung pala, nangunguna pa yung pastor nila sa pag-ubos ng pagkain. Handaan nila, siya din ang kumain. Di ba nakakahiya? Amen? Ang sino mang nais na maging una, ay kailangan maging alipin ng lahat. Pastor ka, magbigay ka ng halimbawa. Amen? Huwag kang magpakita na parang wala kang pinag-aralan. Nangunguna ka sa naturing ang pastor na ipag-agawang sa tupa sa pagkain, ay dapat siya ang nagpapakain. Amen? Then, sapagkat maging ang anak ng tao, pag sinabing anak ng tao, ito'y tumutukoy sa Panginoong Hesukristo. Amen? Sapagkat maging ang anak ng tao, ay hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pantubos sa marami. So hanggang sa huli, naglingkod ang Panginoon. Siya'y Diyos na totoo. Sa simula pa'y naroon na. Nalikha ang lahat ng bagay sa pamamagitan niya. Pero, naglingkod hanggang kamatayan. Ibinigay ang buhay na pantubos sa marami. Dapat ganon ang mga Kristiyano. Lalo na kapag pastor ka na. Amen? Maglingkod ka. Huwag mong nasahin na ikaw ay laging paglingkuran. Amen? May kilala nga akong pastor, may convoy Amen? Tinularan na yung presidente. Amen?
Duterte. Amen. Dilaig pa si Duterte. Tinalo pa si Duterte. Hindi ganun si Duterte. Si Duterte. Amen? Aba, mula sa bayan hanggang dito sa Aguado may convoy. Amen. Sino kayang papatay sa kanya? Kailangan niya ng convoy. Hindi dapat ganun ang pastor. Dapat makita sa pastor, hindi lang ang tapang, ang angas sa pangangaral, kundi ang kapakumbabaan. Tanungin ko kayo, kapag may hain tayo dyan after ng gawain, nangunguna ba ako sa pagkain? Akin po. Di ba hindi? Kapag nakakain na kayo, kapag nakita ko na sumapat na yung pagkain, yung ulam, dun ako magsasandok ng sarili kong pagkain. Maging nasa vineyard ako, hindi ko tinataas ang sarili ko. Gusto ko lang na makita nyo ang isang halimbawa. Amen. Maging na nasa vineyard ako, si Pastora Pia yung nakakita nun. Nagulat ako, may tinago siyang pagkain. Sabi niya, narinig ko siya. Huwag niyo tong gagalawin ha. Kay Sister Jo yan. Siya ang laging nauubusan ng pagkain. Noon, associate pastor ako. Associate pastor. Amen. Ganon yung pamantayan ko. Kasi yun ang nakita ko sa dati naming pastor. Pastor Jerry Biray, Pastor Ronnie Herrero, Pastor Lee. Hindi sila nag-aasal hari kahit pastor na sila. Kakain muna kapag anniversary ng All for Christ, kakain muna ang lahat ng bisita. Kakain ang kawan ng Panginoon. Saka sila kakain. And never na magsasabi sila, nadalhan mo nga ako dito ng pagkain ko. Amen? Paglingkuran mo ang pastor mo. Hey, you are called to be served, not to be. You are called to serve, not to be served. Amen? So yun, tularan natin ang Panginoon hanggang sa huli, ipinakita na siya'y naglilingkod. At pinakamasakit, amen, ngunit nakaliligaya sa puso ng Diyos, yung katubusan natin sa pamamagitan ng kanyang dugo. Amen. And then sumunod, Jesus is greater than us. Ipinapakita ng versikulo, amen, ng ating kinalakay sa chapter 13 ng John. Jesus is greater than us. Amen. And yet, He served us. Amen. Jesus is greater than us. Pero, naglingkod. Amen. Matthew 10:24. Matthew 10:24. Amen. Walang alagad na nakahigit sa kanyang guro at walang aliping nakakahigit sa kanyang Panginoon. Uulitin ko mga anak, lalo ng mga kabataan na to, lagi kayong magkakaroon ng utang na loob sa inyong mga guro. Hanggang ngayon, hindi ko nakakalimutan ang mga naging guro ko, lalo na sa Leadership Training Institute. Amen. Ang mga pastor na nagpasimula doon at nagtanim sa akin ng salita ng Diyos, hindi ko sila nakakalimutan. Lagi ko silang binabalikan ng parangal. Napapansin niyo ba, lagi ko nababanggit ang mga pangalan. Pastor Jerry Biray, Pastor Ronnie Herrero, Lynn Caballero, amen, Ibn Ramil Pastrana, amen, lagi kong nababanggit. Dahil may napulot ako sa kanilang mabubuting bagay. Amen? And naibigay ba yung reward ng sa memory verse? Amen. Ayun, at yun po lamang. Palakpakan na natin ang Panginoon. Nawa, amen. Nawa may natutunan kayo. Tandaan niyong lagi ang inyong napakinggan. Amen. Mga anak, huwag titingin na kung ganito ang ating church. Amen. Madaming malaking church, pero wala kang matutunan. Amen. Hindi ko nilalahat ha, ang malaking church. Amen. Memory verse natin. Amen. At dapat may mag-recite nito next Sunday. Amen. Memory verse. Hebreo 13:8. Hebrews 13:8. O Hebreo 13:8. Hebreo chapter 13 verse 8. Memory verse. Jesus is the same yesterday, today, tomorrow, and forever. Amen. Amen. Hallelujah. Hebreo 13:8. Amen. I-memorize nyo yan ha. And naibigay mo ba your reward? Amen. Ayun. Si David, nung nakaraang linggo, siya yung naka-recite. Amen. At hindi nakapagbigay si Pastora ng memory verse na kalimutan niya. Sa Sunday, si Tita Eden, mag-aano ka ng memory verse ha? Amen.
And yun, nung nakaraan si David yung nakatayo and may reward siya, 50 pesos. Amen? 50,000. Amen. Hebreo 13:8 sa Tagalog, amen. Ayun, tayo po tumayo, tayo manalangin. Amang Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa iyong mensahe, Panginoon, na kung saan nagbigay ka po, Panginoong Jesus, ng ehemplo ng halimbawa kung paano kami tatayo at mamumuhay bilang magkakapatid sa pananampalataya, kung paano dapat na kami mag-ibigan, maglingkod, magkapatawaran sa isa't isa, at magtulong-tulong sa pagdadala ng pasanin ng bawat isa. Ito ay hindi kamangmangan, kundi ito'y kahulungan na mula sa Diyos. Maraming salamat, Panginoon, at sa kaunawaan, Panginoon, na kahit kailan, hindi kami makahihigit sa iyo, Diyos. Hindi kami makahihigit sa mga nagturo sa amin, Panginoon. Walang disipulo na nakakahigit sa kanyang Panginoon. Walang alagad na nakahihigit sa kanyang guro o sa kanyang Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, at dalangin ko na pagpalain mo, nawa ay naging pagpapala ang iyong mensahe sa marami, Panginoon. Nawa ay maging leksyon ito, Panginoon, kung paano titindig at mamumuhay nang naaayon sa iyong kalooban, na kalugod-lugod sa iyong paningin ang bawat isa. Salamat, Ama, at ang iyong lingkod, Panginoon. Ibalik mo, O Diyos, ang lakas na nawala sa iyong lingkod. At Panginoon, hallelujah, dalangin ko, Ama, na patuloy mo akong gamitin. Use me, Lord, continually, mightily for your glory. Not for my own glory, but for your glory. O God, in Jesus' name we pray and thanks. Amen and amen. Tita Eden. Dadako na po tayo sa isa pang pinakamahalagang bahagi ng ating pagsamba sa ating Panginoon. Pagbibigay po natin ng handog. Tumayo na po tayo. At itaas po natin ang ating handog sa ating Panginoon. Meron man itong laman ang ating kamay, ay itaas o wala, ay itaas pa rin natin sa Panginoon. Lord, maraming salamat po, Ama, sa umaga nito. Maraming salamat po, Lord, sa mga handog ng iyong mga anak. Lord, ito ay magagamit namin, Ama, sa patuloy na pagsamba sa iyo, sa iyong templo, Ama, sa iyong panambahan, sa mo, Ama, na aming pinapakayag, Ama. Lord, maraming salamat sa mga pagpapala, Lord, sa lahat ng pinagmumulan, Lord, ng aming blessing, Lord. Ito, Lord, ay aming ibabalik ang aming lahat ng natatanggap. Lord, alam po namin na ito ibabalik mo rin, Ama, sa amin ng siksik at umaapaw, maging lahat ng aming pangangailangan, Ama, maging ang aming negosyo, trabaho, anumang kapera, Lord, ay pagpapalain mo, Ama. Lord, maraming salamat, Ama, sa isang linggo pagpapala na hindi mo kami nagkukulang, Lord. Maging ang aming pangangailangan sa bawat araw, Lord, ay iyon kong ipinagkakaloob, Ama. Salamat sa lahat ng kalakasan na ipinagkaloob mo sa amin. Salamat din, Ama, sa aming bigas na laging mong pinupuno, Ama, na hindi mo ito nagkukulang kahit kailan. Lahat ng aming pangangailangan, Lord, pinagkakaloob mo sa amin. Lord, maraming salamat, Lord. Ikaw po ang aming Jehovah Jireh, Ama. Amen. Amen, Lord. Panginoon, ang kailan ay hindi kami pinabayaan, hindi nagkulang, Ama, sa iyong mga biyaya. Ang biyaya mo, Lord, ay tunay na umaabag sa aming buhay, Lord. Maraming salamat, Ama, sa araw na ito. Salamat po ang aming itinataas, niluluhati sa aming buhay. Sa panging pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Jesus, with a grateful heart, give thanks.
the hope you give because we still Jesus Christ is Son. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. And now let the weak say I am strong. Let the poor say I am rich because of what the Lord has done for us. Give thanks. Ayun, dumako po tayo sa closing prayer and benediction. Amen. Amang Diyos ang makapangyarihan sa lahat. Marami pong salamat sa buhay ng iyong kawan, sa lahat, Panginoon, ng kaluluwa na dumako sa lugar na ito upang sambahin ka sa Espiritu at katotohanan. Pagpalain mo po ang kanilang mga buhay, O Diyos, hallelujah. Makita nawa sila, Panginoon, sa araw-araw na pamumuhay nila, Panginoon. Pagpalain sila sa lahat ng aspeto ng kanilang mga buhay. Taas po mga kamay. At nawa, ang pag-ibig ng Diyos Ama, ang biyaya ng Diyos Anak, at ang pakikitisan ng Banal na Espiritu ay sumainyong lahat, sumaating lahat, ngayon, bukas at magpakailanman. Humayo kayong lagi, dala at kasama ang kapayapaan ng Diyos, pagpapalat biyaya. Masaganang pamumuhay ay sumainyo. Pagpalain kayo sa lahat ng aspeto ng inyong pamumuhay. In the name of Jesus Christ, I declare and pray. Amen and Amen.